executive secretary denied that he resigned out of his own. Alam mo, pahiya si ano dito, yari si Auntie Claire dito sa nag-interview na to. Supalpal siya dito. Oh! Tingnan nyo, panoorin nyo. Accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, Kasi ang nangyari dito mga banateros, mga pare. Sinasabi o pinapahayag nito ni Auntie Claire na si Lucas Bersamin yung matanda nag-resign. Nag-resign na daw. Pero ang totoo sinibak. Kasi naglabas ng pahayag si Bersa kahapon yata yung kung daw nagkakahapon na hindi naman ako nag-resign. Ang ganda sana, sabi niya, ang ganda sana pakinggan na para sa delikadesa nag-resign. Kasi nga yung apo niya, I think apo na yun yung Adrian Bersamin na Yusek. I think Yusek. Yusek nga yata na nag-resign na dinadawit ngayon ni Tulpo ni Lacson na siya daw yung kumukuha ng pera. Tapos itinuturo si Marcos. Kasama yun si Pangandaman. Dalawa daw sila dyan. Yun ang tinuturo. Kaya ang pinapalabas nila ngayon, ang ini-issue nila, ang pinapamukha nila sa mga Pilipino, nag-resign si E.S. Bersamin, etong lolo, etong si Lucas Bersamin dahil dun sa ginawa nung apo niya. I think apo na yata yun kung hindi ako nagkakamali. Basta dun sa batang Bersamin na si Adrian. So ang lumalabas na ang style pagmumukain nilang totoo yung ginagawa nung Adrian o yung pinibintang nila dun sa Adrian at sa kay Pangandaman na sila mismo ang nakakuha ng pera na over I think 56 billion, 52, hindi ko kung nagkakamali. Sila ang nakakuha ng pera, hindi daw pumasok yun sa Pangulo. Kasi ang pinapalabas, ang narrative nila ngayon, ang statement o ang style nila ngayon, hindi si Marcos, hindi si Bongbong Marcos ang nakakuha nung kickback na tinatawag yung 56 billion nga doon sa 100 billion na insertion. So wala daw yun si Marcos doon. Ang meron daw, ang nakakuha daw noon, ito si Adrian Bersamin at itong si Pangandaman. Ayan ang pinapalabas nila ngayon. At pinapainit nila dahil pinagmumukha nilang ito si Bersamin, na Lucas Bersamin, CES, nag-resign dahil may anomalya yung apo niya. Pero lumabas ang katotohanan na sinabi, may statement dito si Lucas Bersamin kahapon, November 19 na hindi naman ako nag-resign, nagbigay lang ako ng letter. Kasi pinapalabas nila na nag-resign daw. Kung nag-resign ako, sabi ni Lucas Bersamin, kung lang resign ako, meron dapat silang letter na ilalabas, na resignation letter ko. Wala naman. Yun ang ano dito, yun ang point dito. Na pinapainit nila, pinapaingay nila yung issue kaya nag-resign si Bersamin dahil dun sa anomalya nung apo niya na si Adrian Bersamin. Yan ang style ninyo na akala nyo hindi namin malalaman. Tuloy. Nagit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin. Pabayaan daw. Sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the tax... Boom! Sorry ma'am, hindi namin pwedeng pabayaan kasi kailangan malaman to ng taong bayan. Pahiya si Gago. Funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina. Bakit hindi mo masasabi? Ito mga banateros, mga pare. Ang pwede lang magsibak dyan kay magtanggal dyan kay E.S. Bersamin ang presidente kasi yan ang executive executive secretary yan yung pinakamataas na secretary. So ang pwede lang magpasibak kasi nabuko yung ano nila style nila nagsalita si Bersamin nabuko kasi sila. Nabuko na hindi galing sa presidente yung pagsasabi ng mag-resign si Bersamin.
hindi natin alam kung saan galing at hindi rin daw alam ni Auntie Claire kung saan galing yan o hindi niya pwedeng sabihin kung saan galing yung resignation ay yung pagkakasibak nito ni Bersamin. Hindi nga po pwede. Ang pwede lang magsibak dyan, presidente na nga. Oh. Nahuli yung mga kahayupan ninyo. Hindi ko alam kung sino kausap niya. Kung yung pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just Wala a kang follow-up resign. question. If you could not give us the exact reason for Bersamin's removal. The former executive secretary was not the first official ito pa, who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI. Also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. How does the palace actually explain the seeming trend Pus ka ngayon. of unceremonious removal of high-ranking officials in the Philippine seat of power? Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Ito, sinasabi daw na hindi daw tinanggal si Mayor Magalong. Diba, ito nga tangina kasi bobo ni Anthony Claire. Hindi naman talaga tinanggal si Magalong. Okay, sige. Hindi siya tinanggal pero inalis siya doon sa investigation. Diba? Dati, ang pahayag nila na si Magalong investigator. Diba? ICI investigator. Siya ang mag-iimbestiga ng mga anomalya na nangyayari dito sa mga ghost project at flood control project. Okay. Biglang binawi yon at tinwis. Bigla na lang siyang masasabi natin na matawag doon. Na kalimutan ko Advisor yun. Sorry. Bigla siya naging advisor. Kaya itong si anong tawag dito, si Magalong, putya umalis na lang. Hindi. Ang pagkakaalam ko, ang pagkakaintindi ko dyan, ako, investigator. Bakit bigla nilang binaliktad na ako na, advisor na lang? Ano pang gagawin ko dyan? Parang ganun din. Removal dun sa posisyon. Parang inalis nyo siya dun sa posisyon na dapat investigator, nilagay nyo sa may advisor na lang. Ganun din yung ginawa nyo dyan kay putangina. Kaya nga hindi na bago ito Kaya nga sabi nung hindi na po bago yung ginawa niya yung sa removal. Kasi ginawa nyo na yung dati. Tapos, tanong po ba natin kung talaga bang tinanggal si Sino po bang nag-resign? Nag-resign siya pero inalis nyo siya dun sa posisyon na dapat nandun siya. Tanga. Ang ina mo. Abogado kang tanga. Ang huli natin pagkakasabi tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck, ipapa-assess sa legal team kung mayroon ba na-violate. Wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Kasi nga, ano pang gagawin niya dyan? Tinanggal nyo na nga siya dun sa posisyon na una nyo binigay. Action niya po yan, voluntaryo. Kaya hindi po pwedeng isama Nakakabuwis o sabihin alin na na may unceremonious na call Pag for ganun his pa. resignation. Yung raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung Ayan. yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle? Tandaan po natin, lahat naman po kami ay, ang aming service ay upon the pleasure of the president. Okay, sige. Yung service nyo upon the pleasure of the president. Ayan na nga. Ayan, ginagawa mo naman Pero, dapat i-advise ka muna bago kayo mag-announce. Ano ba? Ikaw, tanggal ka na, siba ka na. Tsaka kayo mag-announce. Hindi Ang ginagawa nyo lagi, nag-a-announce kayo, eto, nag-resign na. Which is hindi naman nag-resign. Ito nga, specifically, si Lucas Bersamin, hindi naman siya nag-resign. Hindi naman ako nag-resign, kaya nga siya umapila Hindi ako nag-resign. Nauuna yung pahayag ninyo, nauuna yung desisyon ninyo bago nyo sabihin dun sa tao, kaya nagugulat. Bakit ganon?
Kung tutuusin, mali yun, mga tanga. Sabihin nyo muna, ikaw si Baka na. Hindi pa nga si Bak ang sinabi eh. At hindi galing sa Pangulo yung pagkakasibak ha. Hindi galing sa Pangulo. Ako, ano lang to ha, espekulasyon ko lang to ha. Oh. Kaya nga nakakapagtaka eh, di ba? Tapos sasabihin nyo nag-resign na hindi naman nag-resign para lang maidikit ninyo yung issue ng Adrian Bersamin dun sa executive secretary na si Lucas Bersamin. Na dahil nga nasasangkot dito sa issue na to na dun sa maanumalyang 100 billion na naka-kickback o sila ang kumukuha doon para sa Pangulo, sinasabi nila na pangalan ng Pangulo yun, sila pala ang nakakakuha para palabasin nyo na kaya nag-resign si Bersamin dahil sa delikadesa niya. Kasi yung apo niya nasasangkot sa mga katarantaduhan. Yan lang ang gusto nyong gawin. Ay, kala ninyo ha? Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito na huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Ikaw, malamang hanggang huli ka. Putang ang galing mo magtanggol sa Pangulo eh. Anyway, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si paring RJ.